Tagal tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama. Let's open our Bibles in the book of 1 Peter chapter 2 verse 9. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 9, and then we will jump in Exodus chapter 19 verse 5 to 6. 1 Peter chapter 2 verse 9. Okay, heads up. Yan po ang ating verse, ang ating pong Bread for Life. Diba? Usually meron tayong thematic verse na nilalagay po sa likod. Okay, so last time, isa sa siguro talagang tumatak yung let your light shine. Tapos yung sumunod, a workman that needed not to be ashamed. For we are His workmanship. Yan. Tapos ito yung pangalawa. Actually, yung pinaka-highlight po niyan, that ye should shew forth the praises of Him who had called you. Yan. So, para may makita natin, yung alin daw, yung karangalan, yung papuri, yung tumawag po sa atin. Okay, so to complete that, but ye are a chosen generation, royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Ganda, no? Ulitin natin. But ye are a chosen generation. Sino tinutukoy ni Peter dito? Tayo, na nakilala sa Panginoon. Sabi niya, you are a chosen generation. Ba't niya kaya ginamit yan? The next, sabi niya, a royal priesthood. Okay? Ang ating high priest, wala na iba kundi ang ating Panginoon. Pero tayo, sabi dyan, royal priesthood. So kapag sinabi yan, may ibig sabihin yan, yung ginagawa natin. Imagine mo yun. So somehow, pag sinabing priest o sacerdote, ang ginagawa mo lagi ay may kinalaman patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. So that's how we should identify ourselves. And then sabi dyan, a holy nation. Dahil King James yan, an yung ginamit. But actually in proper English, American English is a. Okay, a holy nation. And then sabi dyan, a peculiar people. It means different. Siguro pwede natin gamitin yung word na sanctified, separated, ika nga. Yung sabihin ng peculiar. Hindi sinabing weird, ang sabi peculiar, kakaiba. Okay? Kakaiba tayo in a good way. Okay? Hindi yung tipong, sino yan? Christian na rin. Tayo iba, Christian na rin. Okay? That ye, kayo, should shew forth. So dahil kilala niyo identity niyo, merong outcome. So ano yung outcome? Papakita ninyo ang alin? Praises. Kapurihan ninyo of Him who had called you, tumawag sa inyo. O yung nagligtas sa inyo. Paano tayo niligtas? Niligtas tayo from one place to another place. Ano yung dati nating place? Sabi ito, madilim. Darkness. Okay? And we are called, sabi dyan, hindi lang sinabing you are called into the light. You are called in a marvelous light. Sige, hingi tayong talino sa Panginoon. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, Ama, sapagkat alam po namin na ang oras na ito ay isa na naman pong panibagong pagkatuto sa bawat mananampalatayang nagnanais na makinig at mahanap ang iyong kalooban. Dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo po kami samahan as we study your word, Father. Help us. And may the Holy Spirit continue to move in our midst and continuously change us, Lord. Baguhin po kami. And not only, Lord, that the Spirit may move in our midst, but also, Lord, that the Spirit may move in our lives also. Kakitaan po nawa kami ng pagbabago sapagkat ito po yung dahilan bakit kami naging mananampalataya. Na ma-enjoy po namin ang buhay bilang isang Kristiyano. Bagaman maraming tao di nila na-enjoy pagiging Christian. It's because the term Christianity is only defined by their own terms. Kami, Panginoon, gusto po namin sundin kung ano po yung gusto po ninyo. Hindi man ito magiging madali, pero alam ko po, Panginoon, ito lamang yung paraan para mapaligaya namin kayo. Kaya salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. I'm very happy sa akin pong Bible reading. And sabi ko nga, Sister Rose o si Tita, binila niya ako ng Bible
ko na sa inyo. Masyadong makapal to, very pricey, pero very worth it. Okay? It is called the Chronological Life Application Study Bible. So, it's composed of somehow, makapal yan, tapos very colorful. Somehow, combination of 3 books. Okay? Study Bible, Chronological Bible, and Life Application Study Bible. Pero dahil punong-puno siya ng notes, I would not suggest that to you. Kasi ang goal ninyo is to get the whole picture of the Bible. So meron akong pangalawang isasuggest. And please, kung maaari, gumagastos kayo ng maraming kaek-ekan sa mundong ibabaw, bumili kayo ng the best Bible. And that Bible is the Reese Chronological Bible. Bible lang siya, pero yung arrangement niya ay napakaganda. Makikita nyo, saan ba lumitaw si Satanas? Saan portion ng creation po siya lumitaw? Okay? Ano pa? Pag binabasa nyo kasi ang Bible po natin, your Bible na hawak nyo ngayon is arranged canonically. Okay? So meaning, naka-arrange siya, let's say for example, history, prophets, minor prophets, major prophets. Ganun yung pagkaka-arrange. Kaya yung book ni Ezra, Nehemiah, wala po siya dun dapat. Nasa dulo siya dapat kasama ng mga prophets. Why? Kasi po, ang events na yan ay during the time na ang Israel is under captivity. Okay? So, medyo, kung bakit ko po sinasabi ito? Kasi I really enjoy reading. And I hope by next year, sabi ko nga, maganda na ho kayo. Kaya sabi ko ngayon pala, pag-ipunan nyo na. Okay? Kasi nga, from time to time, pag wala pa kayong Bible, we will follow a guide. So from time to time, we will jump. Unlike pag may Bible na kayo, isang bukasan na lang. Page per page. Okay? Magkano yung mga Bible na ganito? Nasa 1,000 to 2,000 lang. Kung cellphone nga, magkano ba pinakamurang cellphone ngayon? Diba? 1,000, or 900 yung keypad. Pero kapag medyo pwede na kayo mag-FB, nasa magkano yun? 4? Grabe, no? 5? Ganun na yung cellphone. Yung yung mababang na yan, Pero pwede na, nakapag-browse na kayo doon. Imagine niyo po yun. So, I suggest, sabi ko nga, you must invest. Kasi nga, lalo na ho kayo ngayon, na-enjoy nyo na yung pagbabasa ng Bible. I hope, hindi ako nakakamali. Amen. So, na-enjoy nyo na ho yan. Kaya sabi ko nga, when we having fellowship with other churches, specifically sa mga young people, or someday sa mga adults po natin, wag naman kayo parang ang dating mayabang na para bang, kaya mo explain yan. No. We always humble ourselves, and our attitude should be, Lord, tulungan niyo ako maging excited every time I open your word. Amen? Sabi nga natin, di ba, sa Psalm 119, di ba, naalala yung sinabi ko sa inyo yun? Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of your law. Di ba? So napakaganda na mga kapatid. Kaya nga, marapat po na bigyan po natin o paglaanan natin, ituring yung kayamanan ang mga bagay na ito. Okay? Kaya nga bukod sa binili ako ni Tita, meron din akong separate pa na yung sinuggest ko rin kay T. Joy, yung pinsan ko na nakakilala din sa Panginoon kasi nga gusto niyang magkaroon ng ningas, ng fire, yung pagbabasa niya ng salita ng Panginoon. And I suggest, sabi ko, you read the Bible chronologically. Dalawang klase kasi ang chronological type, yung book per book na ginawa natin on the past, and event per event. Okay? So, well, medyo nakakuha ako ng different ng mga faces po ninyo. Pero ilan po yan. Pero dito mga kapatid, kung bakit ko po sinabi, because our text for today, in 1 Peter chapter 2, verse 9, somehow, nagkaroon ng connection sa binabasa ko. Bakit? Nasa Exodus po kasi ako. In the life of, tapos na ako kay Moses papunta na sa Israel, yung camera. Kumbaga, the Israel is now on the picture in which nakikipag-deal ang Panginoon sa bansang Israel. Nag-start yan, of course, kay Abraham. Pero yung katuparan ng pangako, yung katuparan ng naalala niyo po nung si Abraham, nag-offer siya kay God, and all of a sudden, nagkaroon ng vision itong si Abraham. And then sabi ng Diyos sa kanya, yung mga kaanak-anakan mo, mapapasakop sila for 400 years. Nangyari po yon. Amen? So, nagkasunod-sunod po yan. Bakit po nangyari ito mga kapatid? Dahil ang Diyos, when God says it, He will do it. Amen? Tandaan yan, when God says it, He will do it.
hindi mo pwedeng biruin ng Panginoon. Kaya nga, lalo na sa mga ngayon palang bumabalik, I'm not saying na ngayon pala nag-a-attend, ha? Ang sinasabi ko, yung mga tao na dating, alam mo, tinatamad magbasa ng Bible, etc. Kung ngayon pa lamang kayo bumabalik and you are telling to God, Lord, ito na po yung time para ayusin ko na yung sarili ko, huwag niyong bibiruin ng Panginoon sapagkat siniseryoso niya. Kaya hindi nakapagtataka, somehow, hindi natin nilalahat kung bakit hindi mawala ang kaguluhan sa ating kaisipan. Alam mo yun? Kasi nga, hindi natin siniseryoso ang relasyon natin sa Panginoon. Again and again, the very reason why from the Old Testament up to the New Testament, nangungusap ang Panginoon kasi gustong kumonekta ng Diyos sa tao. Amen? At ang isa sa dahilan kung bakit laging hiwalay ang tao sa Diyos, ano yun? Kasalanan. Wala nang iba. So ngayon, inaayos ng Diyos. Okay? Kaya nga, makikita po natin picture over and over again. Diba? Patungkol sa hinaharap. So nagkaroon ng offering. It's a picture of Christ. Tama? Na merong mamamatay on our behalf. Ang tawag po natin doon is substitution. Na kumbaga, diba, kung matatandaan nyo lang nabasa natin, bago patayin yung handog, ipapatong yung kamay. Kasi nililipat ko o nilalagay ko yung kasalanan ko doon sa papatayin. Yun yung magiging substitute. Amen? Nabasa rin po natin yan, tama? Nung sa Ark of Noah na tinatawag. It's the symbol of Jesus Christ na kapag wala kayo sa Panginoon, alam mo yan, ano mangyayari? Mamamatay ka sa iyong kasalanan. And everyone na nakapasok dun sa Ark, which is, again, symbol of Christ, magkakaroon ng kaligtasan. Hindi ko sinabi doon, mga kapatid, na magtrabaho o trabahuin ninyo kaligtasan ninyo. No, that's not it. Sapagkat Old Testament pa lang, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng dugo, at sa pamamagitan ng person ng ating Panginoon Jesus. You will see that over and over again. Kaya kung i-advance mo yung story kay Moses, naalala yung mga nagre-reklamo yung mga tao na, alam, pinakain na sila ng Lord, pinoprotektahan sila, pag malamig, alam mo yun, binibigyan sila ng fire, pag mainit naman, binibigyan sila ng pillar of cloud. Nagre-reklamo sila. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpalabas siya ng maraming ahas. Ngayon, para maligtas mo sila, ang ginawa ng Diyos, inutusan yun si Moses, make a pole, and then palupot mo doon yung gintong ahas. Again, it's a symbol of Jesus Christ, na ang sino man ang titingin doon, tumingin ka lang, iba kasi matigas ang ulo eh. Ang iniisipan nila, ano lang ni Moses yan, ay may ngamatela. Anong gagawin? Ilalagay mo lang yung pananampalataya mo doon at maliligtas ka. Over and over and over again, gusto ng Panginoon na makipag-connecta sa iyo. Ganon ka-sweet ang Panginoon. Diba? Ano nga uli yung memory verse natin? Sige nga, yung verse 3. Sige, all together. Ready? Begin. Grabe, no? Kung mamarkahan lang yung kasalanan natin. Sige nga, sino yung pwedeng magyabang na makakatayo sa harapan ng Panginoon? Wala. Kaya nga ang kaligtasan ay sa biyaya. Bakit ba tayo bumabalik dito? Paulit-ulit yata tayo. Hindi po. Sapagkat ito ang panahon na kinakailangan pandayin ang ating kaligtasan. Kasi hindi magiging maayos ang pamumuhay mo kung hindi ka tunay na ligtas. Paano mag-work ang Spirit sa'yo kung hindi naman nabuhay ang Spirit in the first place? Paano ka pagpapalain ng Panginoon? Paano ka itutuwid ng Panginoon kung hindi ka niya naman anak? Posible yun. Nakakatakot po ngayon. Hindi ito chismis, pero nakikita ko ito lagi at nagtataka ako. Nakaramihan, talagang karamihan may kilala akong pastor na sa sobrang gahaman sa makamundong bagay, yun yung definition ng pagpapala. Nakakalungkot isipin na kahit mandaya siya ng report, makakuha lang ng support, patuloy niya yung ginagawa. Ngayon, nagtataka ako at sinasabi ko sa mga aking mga kapwa, kapastoran at kakilala, na bakit ang tagal yata ng palo ng Diyos? Baka naman, ang taong ito ay hindi paligtas.
I'm not judging. Baka naman, alam niyo, sa taktang panahon, may palo ang Diyos. At talaga naman, huwag niyo nang hintayin. Nakikinig po ba kayo? Kung kayo ay nagiging matigas ang ulo, kung tunay na anak ka ng Panginoon, papaluin ka ng Diyos. And believe me, hindi ho yung pleasurable. Masakit yan. Mas gugustuhin nyo na lang pagalitan kayo ni Tita Linda kaysa paluin kayo ng Diyos. Wala mo naman. Tigas ulo mo, hitayin mo na lang yung palo ng Panginoon, Brad. Kasi mas masakit. Naintindihan niyo? Pero ang pinakamasakit sa lahat, ang dami-dami mo nang ginagawang kalokohan, pero wala pa ring move ang Diyos. Bakit? Kasi nga, hindi ka pa anak ng Diyos. Tindi, no? Ngayon, kung naririnig mo ang mensaheng ito, baka naman, tinatawag ka ng Diyos. Sinasabi niya sa'yo, anak, tama na yung pagkukunwari. Okay, ang galing mo sa devotion. Wow! Ka-bless. Pero wala kang connection sa Panginoon. Parang walang pinagkaiba yan na humihingi ka ng grade sa teacher na hindi ka naman naka-enroll. Kahit na anong talino mo, walang kwenta. Why? Because you don't have any connection to God. I don't know. Maybe, kung bakit ko nabanggit ang mga... Kasi hindi yun ang outline ko eh. Siguro kung bakit tayo nagli-lead dito, mga kapatid, kasi kinakailangan nating ayusin. Kasi lalabas na tayo, magpe-press na tayo, magbe-bread for life na tayo, we will tell them about Jesus, the saving grace ng ating Panginoon, and yet ikaw, hindi ka pa nakakilala kay Lord. Wow. I will not put sarcasm on that statement. Kasi it's a very, very serious matter na kapag ang isang tao na pinapakita yung pagiging religious niya, okay, wala namang masama dun eh. Okay? What make this world somehow nagiging maayos because somehow of the religious people, may mabait na tao naman eh. Pero hindi naparito ang Panginoon para maging religyoso ka. Naparito ang Panginoon para mabuhay ka ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang hirap sa panahon po natin ngayon, we are aiming what? To be a good person. Being a good person is nothing without Christ. Kaya kung kayo magulang, nagagalit kayo sa mga anak ninyo na, alam mo yun, simba-simba ka pa mokin. Bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng Christianity? Pagiging mabait. Bakit? Sino ba mabait sa atin? Kaya nga ang ganda ng memory verse natin eh. Yun ang ibig sabihin kung bakit binigay yun. Kung mamarkahan lang natin, okay? Sino makakatayo? Sige nga, kahit ako na mismo, bababa, kasi hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Kung bakit tayo nakakatayo, kung bakit tayo nakapaglilingkod, ay dahil sa kabanalan ng ating Panginoon. Yun ang dahilan. Kaya nga lagi natin sinasabi eh. Tama? Tignan mo yung katabi mo. Kahit mukhang demonyo yan. Grabe yung term, ano? Kahit na mukhang, alam mo yan, hindi ka tiwala na ligtas yan. Pero kapag ang tao na yan ay tunay na sumampalataya sa Panginoon, meaning inilagay niya ang kanyang buhay, yung kanyang pagtitiwala, na tanging ang Panginoong Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo makapagliligtas at kinakikitaan ng pagbabago ng buhay, totoong nakakilala yan sa Panginoon. Tanungin niyo yung sarili ninyo, una, sumampalataya ba kayo? And to prove that you have put your faith in Christ, dapat may bunga yon. Hindi ko sinasabing ang bunga ang kaligtasan ninyo. Hindi po yon. Ang sinasabi po natin kapag ligtas ka, may bunga yan. Amen? Kaya ka nakakagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Kaya ka nakakagawa ng mabuti dahil ligtas ka. Yan yung ibig sabihin noon. So dito mga kapatid, medyo umaba tayo. So dito sa pagkakataong ito, napakaganda tingnan po natin ha. Okay, tingnan po natin. Actually, there's no title dito sa mensaheng ito.
Kasi nga, gusto ko lamang ipakita sa inyo kung ano po yung magiging memory verse natin. Kasi kung paano po tayo magbe-bread for life o magbe-press, this is the message that we wanted somehow na isabuhay natin and at the same time to share to other people. Tandaan niyo, hindi kayo makapagbibigay ng anuman sa ibang tao kung hindi niyo muna tinatanggap in the first place. So ano meron dyan? Ang sabi dyan, but ye are a chosen generation. Okay? And then sabi dyan, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Now, you must understand that even though bubuksan natin maya-maya in the book of Exodus, kasi sa book of Exodus, God is talking to the people of Israel. Now, kapag nagbabasa tayo ng Bible, it is important for us to rightly divide the word of truth. Okay? Kanino ba sinabi yung binabasa po natin? Lagi ko sinasabi, kaya tinignan natin Jeremiah, na-appreciate niyo, tama? Kasi hindi pala yun, basta-basta kino-quote. Kung kino-quote mo yan, ang ibig sabihin, hindi ka naging mabuti sa Panginoon. Okay? At tinutuwid ka ng Panginoon. At sa pagtutuwid ng Panginoon, sinasabi niya, hindi ako nagkakamali, anak, sa ginagawa ko. Kung bakit ka nawala ng trabaho, kung bakit ka namatayan, kung bakit ka nalugi, plano ako sa'yo. Pero yung thinking na iba, when they quote that Jeremiah 29:11, they have a different mindset. Okay? Ang thinking nila, magiging okay ang lahat. Kahit na minsan pumapalpak ka, hindi ganun. So dito mga kapatid, in 1 Peter chapter 2, Peter, or the Bible, is talking to the what? To the people made by God, and that people are called church. Amen? Amen? Tandaan ninyo, wala hong pakialam ang Diyos sa mga hintil during that time. Sapagkat ang event, okay, ang senaryo ay nakalatag kanino? Sa Israel. Buksan natin ngayon. Now, in the book of Exodus, chapter 19, okay, Exodus chapter 19, from verse 7, from verse 5 hanggang verse 6. Tingnan muna natin ito. Okay? Now therefore, okay, so bigyan natin ng backdrop yung story. Ano bang event ang meron ho dito? Ito na ho yung time na kung saan ang Israel ay pupunta na sa Mount Sinai. Kumbaga, magkakaroon ng seal, okay, magkakaroon ng pirmahan, ng kontrata. O yung sinasabi natin, pakikipag-usap. Nasasabihin ng Panginoon, ako yung magiging Diyos ninyo, ako lang ang susundin niyo, ibibigay ko itong mga bagay nito sa inyo, susunod ba kayo sa akin? Pag sinabi yung oo, then boom! Okay na yung seal. Okay? So ngayon, God speaks to Moses. So siya yung naging representative. Actually, ang nangyari pa nga dito, okay, na sa sobrang banal ng Diyos, kasi bababa siya eh. Bababa siya sa Mount of Sinai, siguro tingnan na po natin. Okay? Verse 3, and Moses went up unto God, and Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say unto the household of Jacob. Why? Bakit ginamit yung word Jacob and not Israel? Kasi nga, ang Diyos hindi siya nakakalimot sa pangako niya. Ganda, no? Amen? Tandaan niyo na, hindi nakakalimot ang Diyos sa pangako niya. Lalo na kapag nangako kayo sa Kanya. Okay? Hindi na, ibig sabihin ng katangian ng Panginoon, hindi siya nakakalimot. Kapag ang Diyos hindi nakakalimot, isa pang katangian niya, hindi siya nagbabago. Kung bakit parang nagbabago, hindi naman ang Diyos na nagbago in the first place. Tayo! Oo, mabait ang Diyos, pero hindi lagi mabait ang Diyos. Pasaway ka na, gusto mo, mabait pa rin siya. Ay, hindi pwede yun. Amen? Amen? Mabait ang Diyos. Amen po yun. Pero kapag pasaway ka na, at salungat, yung pamumuhay mo sa katangian ng Diyos na karelasyon mo, papaluwi ka niya. Ano nga ulit katangian? Ano nga ang character na? God is holy. And if you're living in a sinful lifestyle, papaluwi ka niya. Di ba pwede mabait lagi? Nagbago ba ang Diyos? Hindi. Pinapakilala niya lang kung sino ang Diyos sa buhay mo. Tuloy nga natin. So, thus shalt thou say to the house of Jacob, Tell the children of Israel, you have seen that what I did unto the Egyptians. Ito na yung kakatapos na manalo sila, makalaya sila sa kuko, sa kamay
ng Egypt. By the power of God, by the finger of God, nanalo po sila. Wala silang ginawa. Kamay ng Diyos ang nagpanalo sa kanila. Hindi sila lumaban. Wala nga silang laban eh. Takot nga sila eh. The fact na umaatras na po sila, alam mo yun, dahil tumatakbo na sila, dahil pasugod na Egyptian, sinisisi pa nila ang Diyos. Okay? They are, lagi tatlong C. Ano yung tatlong C? They are comparing, complaining, and criticizing. Amen? Parang tayo, no? Hindi lang halata. Pero tayo yun. Huwag na plastic. Tuloy. You have seen what I did unto the Egyptians, sabi ng verse 4, how I bear you on eagle's wings. Doon ako yung kata ng Katinas, eagle's wings. And brought you unto myself. Imagine mo nun. Ano yung gano'ng kalakas ang impact nito? Hindi lang sa basta pinalaya na ba, o sige, mabuhay na kayo gusto nyo. Hindi. Pinalaya ko kayo para mapalapit kayo sa akin. Wow! Grabe naman. Diba, no? Kahit na walang kwenta itong mga tao ito, sabi ko, pambihira, pinalaya ka kasi gusto ko mapalapit ka. Pambihira yan. Sino itong mga tao ito? Oo, may pangako ang Diyos, pero itong lahing ito, ano, kanyamang panirisan, sabi dapat kayong Kapampangan. Pero grabe, no? Sabi niya, no? And brought you unto myself. Alam mo, gano'ng kalakas yung impact na, alam mo kung nagbabasa kayo, sabi ko nga, lagi nyo ilagay ang sarili nyo doon sa binabasa niyo. If you are reading Israel as if, kumbaga kung kayong Israelita at matigas ang ulo nyo, you're comparing, criticizing, and always complaining, tapos bibigyan ka ng ganitong biyaya, wow! And then sasabihin nila, the God of the Old Testament is a very notorious, alam mo yan, very angry God. No, He's not. Tuloy natin. Ito na tayo sa verse 5. Now therefore, ito na, if ye will obey my voice, indeed, simple lang eh, kung ano yung sinabi ng Lord, gagawin ninyo. Kaya tayo nag-aaral ng Bible. Kasi yung sinasabi ng Panginoon, yun yung gusto nating sundin. Actually, magbabago tayo ng style ngayon. Pag nagbabasa na tayo ng Bible, hindi yung anong naiintindihan mo. Hindi yun. Ano ang pinapaunawa sa iyo ngayon ng Panginoon. Siyempre, nagle-level up dapat tayo. Hindi na siya reader-centric. Okay? Ang style ng pagtatanong, okay, devotional leaders, hindi na siya reader-centric. Hindi na yung, ano ba yung naiintindihan mo? Hindi na. Ano yung sinasabi ng Lord sa'yo sa talatang ito? God-centric na tayo. God-centered na tayo ngayon. Di ba? So, tuloy natin. If you will hear my voice indeed, and ang sabi niya, keep my covenant. May kasunduan tayo, ha? Oh, promise, ha? Ako ang Diyos niyo, ha? Promise? Love, love. Kayo manto na luwan Diyos, ne? Faithful lang kayo, ha? Ang tawag doon, commitment. Parang sa mag-asawa. Kasi pagtaligan na, ay, nakalalawing, aliwa, ay, so, ganun din dito. Okay? Merong covenant. And then, ang sabi niya, pag ginawa nila to, obey my voice and keep my covenant, pansinin niyo, then ye shall be a peculiar treasure. Sounds like sa ano, no? Yan sa 1 Peter. Pansinin niyo, bakit sila magiging iba? Kasi the fact that they're following God, yung mga utos ng Panginoon, sa Israel to, ha? Huwag silang kakain ng ganito, huwag silang hahawak ng ganyan, huwag silang makipag-asawa ng ganito. Okay, kapag magpapautang ka, ganito ang gagawin mo. Kapag ikaw nakapatay, ito yung gagawin mo. Walang ibang may laws na kayo maliban sa Diyos. So that they become a peculiar people, kumbaga pinapakilala nila, inilalantad nila sa mga tao na kapaligid sa kanila, hey, ganito yung pamumuhay namin kasi ito yung Diyos na pinaglilingkuran namin. Ganun ang sinasabi niya sa Israel. Tuloy natin. A peculiar treasure. Imagine, ha? Pansin ninyo, tinawag ng Lord na treasure. Eh, bago ito, dami pang kalukuhan ng mga to, eh. Alam mo yan? Okay, i-atras lang natin ng konti. Maranong lang. Okay? O, binigyan ng mana. Manang kinakain. Parang wafer. This mana is a very a miracle food na tinatawag.
lang siya. Mag-ipon ka lang, alam mo yun, mag-ipon ka lang para sa kailangan ninyo. Huwag kang mag-ipon ng marami. In fact, huwag kang mag-stock. Kasi pag nag-stock ka, kinabukasan, babaho ang buong bahay mo at magkakaroon maraming uod yung inipon mo. Lagi yun. Pero, okay, Friday, mag-iipon ka na ng doble kasi yung Sabat, kinakailangan na limang pahinga. So, yung pagkain nila ng Friday at ng Saturday, doble dapat. So, i-stock nila yung pagkain ng Friday, tandaan nyo, hindi masisira ang pagkain kasi yung pagkain na yun ay para sa Sabat. Ganun ka-organize ang Lord. Kaya pag sumasamba ka sa Diyos, ang Diyos kasi organize. Kaya kapag hindi ka organize, ikaw kung sino sinasamba mo. Aba? Dapat ang pamumuhay mo maayos, pero ang gulo mo. Panay kang terak ng terak. Ano ka ba? Tinawag ka ba maging dancer? Ha? Yes, ala sa likod na pamukha niyan eh. Potakit na yung pastor. Potapak yan po sana akong pastor. I'm putting sarcasm on that statement para at least kahit papaano hindi mabigat. Pero kung seryoso ka sa pananampalataya, magkakaroon ng kirot sa puso mo. Kasi gusto kasi ng Panginoon, ayusin ka. God wants you to become a peculiar people. Not weird. Iba yung weird. Alam mo yun? Iba yung weird. Hindi ako na magbanggit ng tao. Okay, tuloy natin. Then ye shall be a peculiar treasure unto me. Again, pansinin yung word. Unto me, mine, akin, sweet ng Lord. Di ba? Kahit mga bukang piksa itong mga Israel na ito. Sarap pag, pag may piksa kayo, ang pasang-pasay mo, sakit nun. Anyhow, above all people, for all the earth is mine. Anong sabihin nun? Lahat ng bagay sa akin. Pero yung sineparate ka at sabi, hindi, akin ka lang. Acting din nun. O, tuloy natin. Verse 6. Okay? Tingnan nyo, verse 6. Sa verse 6, and ye shall be unto me a kingdom of priests. Ano yung sinabi uli sa Peter? Let's jump sa Peter, chapter 2, verse 9. Dito, kingdom of priests. Ang sabi dyan, tayo, royal priesthood. Balik niyo ulit, lundag ulit sa Exodus. A kingdom of priests. Actually, hindi lang dapat ang mga Levites, ang priest. Lahat sila. Nakikinig po ba kayo? Yun dapat nagsuserve sa kanila, yung secluded, sanctified, dapat yung all tribes. Sila dapat yun. Kasi ano sabi ng Lord? Akin kayo eh. So yung ginagawa ninyo, hindi kararamdaman ko. Alam mo yun, na wala kayong ibang gagawin. Kasi kung bakit na-separate ang mga Levites, ang buong gagawin lang nila, mag-serve kay Lord. Kaya nga hindi sila umano sa gera. Kaya nga, alam mo yun, yung portion nila ng lupa, hindi talaga pinagpaguran, binigay. Kasi nga, they are focusedly and seriously serving the Lord. Yun yung gusto ng Lord eh. Pastor, paano yung pangangailangan? Huwag mong pakialaman yung pangangailangan. Umulan nga ng money. Ang gagawin nila? Ang gagawin lang nila, they focus serving the Lord. Hello? Kingdom of priests. Okay? And ang sabi dyan, a holy nation. Let's jump sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Holy nation. Anong sabi din sa atin? A holy nation. So ang tanong ganito, sino dyan ang talagang binigyan ng pangako? Actually, pareho. Pero mas nauna ang Israel. But because they have rejected yung offer ng God to accept Jesus as their Messiah, tinanggal ng Panginoon. Kanino binigay? Sa mga Gentile. God had formed a people na tatanggap, okay, ng kaloob ng kaligtasan, at itong mga taong ito
ito, kahit anong lahi pa sila, kasi sa Israel una, dapat lahi ka muna ni Abraham eh. Pag hindi ka lahi ni Abraham, you will not somehow inherit the blessing. Pero ngayon, ang ginawa, mas malawak. Ang sino magtatanggap. Kaya ngayon, New Testament, alam yon, yung parable ng Panginoon, ano yung parable niya? Nagkaroon ng handaan. Tinawag yung mga kaibigan, mga kilala, kamag-anak, walang pumunta. Ano sabi ng Lord? Sige, punta ka na sa akin. Lahat ng pilay, bulag, lahat ng may sakit, akutin mo. Sino yun? Tayo yun, mga Gentiles. Amen. Galing, no? Paano mo na kayo mayabang? Ngayon ang sinasabi ng Panginoon, kung ang Israel nga ni-reject huwag yun ang hintayin na rejectin din tayo. Although, sabi ko, ang pangako ng Panginoon, hindi yan nagbabago. The point of the matter is, maging mapagpasalamat ang ipakita ninyo sa paraan ng pamumuhay ang totoong nakakilala sa Panginoon. So, ano na yung dapat po nating makita? Okay? Number one, okay, we need to realize, number one, our decision. We need to remember your identity. At the time start. Remember your identity. Sino nga ba tayo ulit? Ayun, balik tayo sa 1 Peter chapter 2. Okay? What is our identity? We are a chosen generation. Okay? Chosen generation. Ito lang panahong ito, okay, the time of the Lord Jesus, the time of the Holy Spirit, kasi sa New Testament, ang Panginoong Jesus na mismo bumabae, na-reject. Ngayon, ang Panginoong Jesus, may kapalit siya, and that is what? The Comforter, the Parakletos, the Holy Spirit. Kaya nga, we operate through the power of the Spirit. So when we live our lives, anong sabi ng Panginoon? Huwag po natin pighatiin yung Spirito. Ano yung sabihin nun? Alam niyo naman, tamang pamumuhay. Ngayon, ang tanong, bakit hindi nakakapanaig ang bulong sa ganun magkaroon ng empowerment ng Holy Spirit sa buhay po natin? Because of your choice. Diba? Alam niyo naman na mahalaga ang mag-attend eh. Bakit pilit mo pang inilalaban? Dapat nagle-level up nga eh. Alam mo, talaga natutuwa ako ngayon, kahit sa FB, si Pastor Laurena, meron sa preaching eh. Ang preaching niya is about Christian workers na very successful sila on the outside, but they are always late when it comes to attending. Sunday pa nga eh. Nagigets niya, what's the point? Kung mananampalataya ka na kay Kristo, alam mo na dapat kang mag-attend. Ang lumalagong Kristiyano ngayon, hindi late. Gets? Ibang level yun. Ibang level yun. Ibang level din yun na para bang, alam mo yun, may exam. O bayaan ko yan, mag-a-attend. Ay, ibang level yun. Ibang level yun. Naniwala kayo. Meron ba nakakagawa dito na? Somehow may nakakagawa na. Pero ilan pa kaya ang gagawa nun? Bakit? Alam nila kung sino yung priority. Yung tipong may interview sa trabaho, pakialam ko sa'yo, sa interview na yan. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Pakainin niya ako salamat. Kung mamatay akong gutom, bahala ang Diyos. Basta ako magtitiwala sa Kanya. Sapagkat naniniwala ako na ang sumusunod sa Panginoon, alam mo yun, hindi niya ginutom. Ganun ba kalakas ang pananampalataya? Somehow we pray na maging maayos. Pero hindi tayo doon. Inaayos muna natin yung sarili natin. Nung una sabi ko, totoo lang, hindi ko pa nasasabi kay tita, hindi nga kayo bagay mag-aircon nung nauna. Kasi, alam mo yun, hindi pa tayo ganun ka-faithful talaga. Ngayon, Pastor, medyo na. Okay, siguro pag nagtapat pa sa tithing, baka every Wednesday, pwede na nating sindihan. Ay, Lord, salamat. Mga people, tapat po ba kayo nag-offering sa Panginoon?
Ang lumalagong Kristiyano, ang normal na Kristiyano, kapag wala kang pera, hindi ka mag-offering. Okay lang yan. Pero lumalagong Kristiyano, isa kahit mabaho mo na dahil mahal mo, Lord, ano ba naman yan? Di ba? Sa ikaw may-ari ng lahat ng bagay, baon lang yan. Nagigets mo na yan? Ganon ang Espiritu ng Panginoon. Ganon ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal. Bakit? Kasi kilala mo kung sino ka at sino ang Diyos sa buhay mo. You should remember your identity. Ayun ang sabi dyan, no? You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Alam niyo kung gaano katitindi yan? Grabe yung ano niya, grabe yung description niya. Na kung hindi ka talaga nabubuhay sa pananampalataya, pandidirihan mo yung sarili mo na isa ka sa ganyan. Hindi ko sinasabi magmamalaki, hindi devotion ako, pastor, ako yun. Hindi ganon, hindi ganon. Kundi yung ating paglilingkod na nagpapasalamat ka sa mga Lord, salamat kahit, alam mo yun, minsan pumapalpak ako, di ba? Although yung desire ko talaga maglingkod sa Panginoon. Kanina, nag-chat sa akin si Bien. Somehow, she was distressed. Kasi mag-attend siya ng prayer meeting. Alam mo kung ano nangyari? Alam mo kung ano nangyari? Tanong niyo, anong nangyari? Sabihin sa akin. Sumakay siya ng jeep, pa-Florida. Nag-chat siya sa akin, Pastor, hindi po ako makapag-a-attend. Pero gusto niya mag-attend. Alam mo yun, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Okay, pero ang naramdaman ko kasi yung kanyang distress na hindi ako makapag-a-attend. Grabe yun. Gusto ko mag-attend kaso nga lang. Take note ha, matalino to. Nangyari. Nagna 99-100 to sa school. Nagigets niyo? Kaya nga sa Panginoon, hindi talaga yung galing eh. Di ba? Nagiging matalino ka kapag malapit ka sa Panginoon. Kung ano man yung nangyari sa kanya, I don't know. I'm not judging her. Pero nakita ko yung desire niya na, Pastor, alam mo yun, ewan ko pinagalitan daw siya. Hindi ko alam kung sino nagalit sa kanya, yung driver. Ba't siya magagalitan ng driver? Diba? Hindi ko alam kung ano yung reason. But then anyhow, alam naman natin na si Sister Bien bago pa lang mananampalataya yan. And she is contending for the faith. Diba? That sometimes persecuted yan, papatuloy po siya. Just like Sister Darlene na natin dito ngayon. Aday, oras na, hindi ko alam kung ano. Pero kung talaga, alam mo yan, nananampalataya sa Panginoon, walang posible sa Panginoon. Ano ba naman yung pagalitan ka dito? At least alam mo kung ano yung paninindigan mo. Iba nga, patakas-takas para makipagkita sa boyfriend, makikipag-inuman. Samantalang ikaw ginabi dahil nag-prayer meeting. Aba, kahit patayin mo ako, okay na ako doon. Namatay dahil napunta ng prayer meeting. Di ba ang ganda? Di ba? Tama ba? Uy! Kesa naman, namatay dahil nakipagkita sa boyfriend. Pangit nun, boy. Nagets? O diga, namatay dahil walang makain habang nagpe-pray. Mukhang masagwa, pero at least kahit paano may dignidad. Kasi nga, kilala mo kung sino ka sa harap ng Lord. Hindi ko naman sinasabing, Pastor, ganun mangyayari. Well, sabi ko, kung lang, walang masama. Dahil alam mo kung sino yung nakilala mo at kilala mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Ilang naman yun eh. Nakakatawa ko isipin. Itong mga batang ito, yan, si Bea, si Darlene, isipin yung makinginom pala itong mga sa itsura ng mga ito. Salamat din ako, by the way, sa mga young people natin na ang mga magulang ninyong Christian. And now, nakikilala niyo na yung totoong pagkakilala sa Panginoon. Hindi dahil Kristiyano yung magulang ninyo. Mga pangayabang mo siya, dati. Ano pakialam mo to? Kita ba sa pamumuhay? Nagigits mo rin. Kaya yung mga laking church dyan, kailangan niyo mabuti ang Diyos na nagbibigay ng kanyang. Kaya masarap nag-aaral ng salita ng Diyos na mapaalalahan ng katawan. Bugbog, lamok, kasi sa ikakabuti mo yun. Diba? Hindi lamog-lamog na ka kasi lasing ka, pray. Ano ba yun? Kasi nga,
kilala mo kung sino ka. Remember your identity. Pangalawa, pati tayo nagtatagal. Natawanan niyo ako eh. Pangalawa, we need to remove, tanggalin every hint of iniquity. Let us remove every or any hint of iniquity. Remove, tanggalin, any hint, anumang tanda, anumang bakas na kasalanan. Why? Because we are a holy nation, a chosen generation, chosen by God. Amen? Kinakwento sa akin ng mga Bible school student natin. Ano ba sasabihin na parang hindi chismis na natin? Anyway, yung mga tao sa Olongapo, kung saan sila nag-aaral, they are so proud. Sabi ko naman, talaga? Proud kayo sa mga yan? Ganon? Kasi, hindi naman spirituality, in terms of discipline, that somehow na-interpret somehow as spiritual. Kasi nung nag-propose ako ng batas, wag muna kayo magsa-cellphone. Bawal kayo mag-cellphone. Gusto ko mag-focus kayo sa sarili ng puso. So you have to surrender your devices doon sa asawa ng pastor. May nagtataka yung asawa ng pastor at si pastor, bakit hindi na kailangan surrender? Grabe yung discipline ng mga member ni pastor Luha. Kaya tuwa-tuwa sila kay Dennis at kay Tanungin niyo ako, natutuwa ako. Kasi ibang level kasi. Nagigets po ninyo? Kasi nga, ang pagiging mananampalataya, hindi biro. Hindi pwede biruin yan. Bakit pilit pa natin binibiro pagiging Kristiyano? Bakit pilit ka ba na nagkukunwari? Nag-a-attend ka lang dito para ano? Para ipakita mo lang na Instagram or alam mo yun? May kakilala ka na, alam mo, sa abroad na pwedeng mautangan kasi nga, I'm a Christian. Uy, may kita sa ganyan. Pero may palo ang Diyos sa ganyan. Amen? Kung ako, tatanungin ninyo, hindi ako, ayaw kong manghingi. Kasi gusto kong ipakita natin sa lahat na malaki ang ating Diyos. Malaki ang ating Diyos kasi malaki ang ating nagagawa. Hindi dahil malaki yung tawag dito, nalilikom natin sa salapi. Lagi kasi konsepto ko ganito. Ano mang bagay na kaya niyong gawin, pag nilagay niyo sa kamay ng Panginoon, siya magpaparami niya. Remember the 5 loaves and the 2 fishes? Ano ba naman yan sa 5,000? Anong ginawa ng bata? Inilagay niya sa kamay ng Panginoon. Lo and behold, those 5,000 men, hindi kasama ang women at children, men, nabusog at may natira pa. Imagine niyo yun. Liit na pananampalataya natin. Pagdating sa finances. Sana rebuking kayo ng Panginoon ngayong oras na ito. Magtiwala kayo. Lahat ng pangangailangan natin ay kaya mo. Huwag ka lang mabisyo. Ano kasi kabisyo? Nano-nano lang. Diba? Pagkain na lang, sali ka pang kotse. Ano yan? Sali kang brilliant. Mahal-mahal ang brilliant. Ano brilliant? Brilliance. Ewan ko na tawag doon. Kala mo naman, nakakain mo naman. Bakit? Mag-artista ka. Kaya minsan gusto ko sampalin si Dennis. Mabrilya. Kita mo, makapayo mo yung mga kanya, no? O Dennis, sana ano ka makapayo ka? Gusto sila papayo, pastor eh. Kasi tinuturo ako sila. Budget, ipon. Ba't ba bibili ka niyan? Nakakapugi pa yan. Huwag Huwag kayong mag-focus sa panlabas. Kung wala. Simpleng ngiti lang at gandahan lang ng spirito ninyo, magmamanifest po yan. Ngayon,
Kung talagang pinagpala ka ng Panginoon, siguro sama, oo. Dahil matigyawat ka, sige, paderma ka, wala nang masama, may pera ka naman eh. Binless ka ng Lord. Nagets niyo? Hindi ko sinasabing bawal yan. Take note. Ang sinasabi ko lang, kung bakit minsan, lagi tayo nag-aalala sa buhay, lagi tayo nawawala ng finances, kasi kung ano-ano yung inuuna mo eh. Hindi ko talino na nagmumula sa Diyos yan. Ang tawag dyan, foolishness. Amen? The wise man builds his house upon rock. Wise man builds his house upon rock. The wise man builds his house upon rock. Alam yan, tuturo ko yan, o ituturo niya sa mga bata. The floods came down. Saan sabi doon? And the floods came down and up. Ibig sabihin ganito, pagdating ng pagsubok, pagdating ng problema, dahil meron siyang talino na nagmumula sa Panginoon, nananatili siyang ipapatuloy sa Panginoon. Sana ganun din tayo. Naisingit ko lang, okay, pero at least kilalanin natin o dapat alamin po natin na ang ating pamumuhay kinakailangan maging maayos. Foolishness ito ha. Kasi ang matindi rito, kapag mananampalataya ka, may tinatago kang something sa buhay mo. Nagigets niyo? Hindi ko sinasabing somehow kasalanan, pero kung bakit tayo nahihirapan sa mundo, wala tayong talino na nagmumula sa Panginoon eh. Nagigets niyo? Ayos ang buhay. Hindi masarap ang ulam, pero dahil mabisyo ka, manutang ka kintindahan. Hindi ka pa pwede magtyaga. Nagigets mo niya, kapatid. Yan ang kalagahan na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Na inaalam natin ang salita ng Diyos. Kasi nga, yung susunod doon, yung level doon, not foolishness, but sinfulness. Yan yung mas matindi. Foolishness, kahit paano magagamot pa yan eh. Mangmang eh. Pero yung kasalanan, medyo matindi yan. Kaya nga laging paalala ng Panginoon. Kaya kung mapapansin po ninyo, sa mabanda yan, kung mapapansin po ninyo, lagi ang paalala ng Panginoon in chapter 20 ng Exodus na huwag sila mag-aasawa ng hindi Israelites. Okay? Tapos, yung kanilang paglilingkod, kinakailangan walang idol. Why? Kasi nga ayaw ng Panginoon na magkaroon sila ng any hint of sin or iniquity. Because the moment na magkaroon sila nito, dito na sila mapapalayo sa Panginoon, dito na sila magiging talunan, dito na sila, alam mo yun, magkakaroon ng miserableng buhay dahil malayo sila sa Diyos. Malayo sila sa Diyos. Wala eh. Walang katagumpayan pag malayo sa Panginoon. Walang katagumpayan pag malayo sa Panginoon. Exodus chapter 23, verse 33. Exodus chapter 23, verse 33. Okay? Sabi dito, ganito. Sabi dyan, they shall not dwell in thy land. Tinutukoy niya yung ibang hindi ka panalig, hindi ka pananampalataya, hindi naniniwala in a one true God. Okay? Have nothing to do with these people. Hindi dahil masailan sila. Bakit? Ano yung reason? Sundan po natin. Lest they make thee sin. Ano sabi dyan? Against me. You know? Lest they make thee sin against me. Bakit niya pinapawala mag-TikTok? Bakit pinapawala kayo too much sa FB? Dahil dyan nagsisimula. Dyan nagsisimula ang lahat ng bagay. Sa umpisa parang, alam mo yun, very innocent. Manonood ka lang naman ng TV eh. Makikinig ka lang naman ng love song eh. Ano masama doon? Kaya nga, wala dapat ng any hint of iniquity. Tuloy po natin. For if thou serve their gods, kasi nga, nakipag-intermarriage po sila eh. Actually, dito nang galing yon kung bakit di tayo pwedeng, alam mo yun, kung bakit tinuturo natin na hindi kayo pwedeng mag-asawa ng di mananampalataya, makipagkaibigan sa mga di mananampalataya, makukuha niyo yung ways po nila. Lalo na pag kinasal, bonded na po kayo forever.
Kasi nga, ang sabi dyan, no? It will surely be a snare unto thee. Hindi ko nagloloko ang Panginoon eh. Okay, ang people, makinig kayo. Mga babae. At mga lalaki na rin. Paulit-ulit ninyong maririnig sa lahat ng pastor, huwag kang mag-aasawa ng di mananampalataya. Ngayon, gasgas na yan. Ewan ko, minsan baliktad pa nga eh. Motor babawal mo, sisigi naman. Ngayon, ganito. Hindi nyo pwedeng sisihin ang pastor ninyo na hindi na ituro ang bagay na ito. Hindi man ito ibawal ng pastor, malinaw dapat sa inyo na ito ay hindi gusto ng Diyos. At kapag ginawa nyo ito, sinisigurado ko sa inyo, sang-ayon sa salita ng Panginoon, na hindi ito makakatulong sa relasyon nyo sa Diyos. Because you are waging war against God. Ayaw na nga ng Diyos eh. The fact na tinuluyan mo yan, sinasabi mo rin na ayaw mo sa Diyos. And you are directly sinning against God. Sige lang. Enjoy now, pay later. Parang credit card. Enjoy now. Siyempre, love na ako. Didena na akong Cadbury. Ha? Tsaka yung chocolate na bola-bola. Ferrero, wow. Diba? Samantalang magloloke kang Christian, dyan chocobot ay nakasali. Diba? Pero ikaw gusto mo, love na ako, pastor. Diba? Pag-pray, may pamukhang Lord, Lord, gawin nyo na pong Christian. Pwede na po ini. Aba, nag-suggest ka pa kay Lord. Diba? Lord, bota maanisip ka kung nino para ka na ako mag-suggest na ako, Lord. Okay Tatawa yung mga young people. Sige lang, mga young people, sige lang. Pero tatandaan niyo, lahat ng bagay ay may kabayaran. Kapwa na nga mananampalataya, ang hirap-hirap na eh. Yung magiging asawa mo pa, hindi mo pa kapananampalataya. Sige lang. Pero kapag nangyari na nag-asawa kayo, nagkarelasyon kayo na hindi mananampalataya, kahit hindi kayo sinasaktan, actually isip na, ako man saktan, hindi yun eh. Ang punto dito, ilalayo kayo sa Panginoon. Yun yung pinakamasakit kasi doon. Kasi pag mag-devotion, kasawa mo yung makanta. Kasi deliberate. Wala siyang any joy on spiritual stuff. Mark my words. The moment na makipagrelasyon kayo sa hindi ko kayo babawalan. Sorry. Okay? Sapagkat ang salita ng Diyos at ang lahat ng mensahe na rinig nyo ay sapat na. Ngayon, it's up to you kung mabubuhay kayo na sumusunod sa Diyos. Kasi sino ba naman yung pastor? Di ba? Isa pa nga, alam mo yan, magaling magtago kay pastor. Alam natin yan. Di ba? Kaya nga ina-unfollow nyo ako eh. Kasi putakit din. Or, gagawa kayo ng second account. Yan tayo eh. Di ba? Tapos, i-hide si pastor para hindi kita. Saan tayo magaling eh. Diba? Amen? Yung matatanda, hindi na masyadong alam yun. Ibang issue mga to. Pero ang punto ko ganito. Lahat tayo, all of us, may alam ba kayo sa technology or not, ang dapat natin gawin ay bigyan ng kapurihan ang Diyos sa buhay natin ito. Kilalanin ninyo kung sino kayo. Huwag kayong magkaroon ng kahit anong bahin ng kasalanan. That is point number 2, right? So, sabi natin dyan, remove every hint of iniquity in your life. And number 3 and last, dito tayo magwawakas. Okay? Number 3, reflect. Okay?
reflect on your intention. Reflect in your intention. Ano nga ba yung tinatarget natin? Bakit ko sinabi to? Yung first point, remember your identity. Tinatarget natin yung isip. Tandaan nyo lagi kasi baka mamaya nakakalimot kayo eh. Yung pangalawa, remove every hint of iniquity. Tinatarget natin yung puso. Kasi ang puso mandaraya eh. Di ba? Ay, balo na ng Lord ni. Di ba? Unahin ko muna yung trabaho para makapag-tithes ako, etc. Alam mo yun? Sagutan ko na yun. Total, magana ka. Pandaraya ng puso yan. Jeremiah said, the heart is deceitful above everything. Mandaraya sa lahat. Amen? So yung pangatlo, so the mind, the heart, yung pangatlo yung action. Kaya nga, reflect on our intention. Reflect on our intention. Kaya nga, sinabi ng Lord sa kanila di ba? Sa Israel. Ulitin ko ha, ang kausap ng Lord dito, medyo theological and application na ginagawa ko ngayon. So dito sabi ko nga, sa Exodus, ang kausap niya Israel. Ngayon, binago na ng Lord kasi hindi naman sila sumunod Tama? Tama ba? Tingnan nyo ha, verse 5, tingnan natin. Tingnan na. Balikan nyo yung ating Bible reading. If you will obey my voice, sumunod ba? Oo, pag trip nila, pero pag hindi, di ba? Hindi ganun And keep my covenant. Hindi nila sinunod yan. Dumating pa nga sa punto na nakakalimutan nila and they rose another generation that, alam mo yun, knew not God. Hindi kilala ang Diyos. Imagine mo yun. Ang dami-daming ginawa ng Lord, kinalimutan mo. Ano yun? Ito pa. Then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. Nangyari po ba ito? Mga kapatid, hindi nila tinreasure. Okay? Ano pa? For all the earth is mine. Tuloy natin, verse 6. Sabi sa verse 6, ganito. Okay? And ye shall be unto me as a kingdom of priests. Hindi ganun ang pamumuhay nila. Naging baboy ang kanilang Actually, itong wala pa tayo sa chapter 20, which is alam natin. Nung binasa ko chapter 20, nagkaroon ako ng ibang pananaw. Okay? Anyhow, ang punto ko ganito. Naalala nyo, nung nagsalita ang Diyos, okay, merong lightning. Takot na takot nga ang Israel Kaya sabi nila, Moses, ikaw na ang representative kasi makatakot din yun. Alam nyo yan? Alam nyo ba yan? Tingnan nyo ha? Tingnan natin. Okay? Tingnan nyo kung gaano katakot itong mga to. Okay. Verse or chapter 24. Okay? Verse 9. Then went up Moses and Aaron and Nadab and Abihu, 70 of the elders, and they saw God of Israel. Nakita nila. And there was under his feet as it were paved work of sapphire stone, and it were body of heavens in his clearness. Imagine niyo yun. And upon the nobles of the children, he laid not his hands. Also they saw God and did eat and drink. And the Lord said, come up unto me in the mount. Okay? And be there, and I will give thee the tables of stone and a law and commandment. In short, ganito. Pag-akit niya, sinusulat. So habang nagsusulat ng law sa taas, parang gagawa lang kalokwan rin Israel. Ano yan? Kalwat ng Moses. Ano naman niya? 40 days, 40 nights lang yun. Kalwat na. Tara, gawat ang Diyos. Tanggintong baka. Okay? Tapos pagkatapos nung ginawa yung gintong baka, o ini sinahop kay katamo, palwal king Egypt. What? Anong kulugo ang meron utak ang mga ito? Nagigets ninyo? Grabe ang Diyos, mga kami. Kaya yung pagpatay sa mga taong ito, bunga yun ng kabanalan. Pinapakita ng Diyos na banal siya. Nagigets mo ninyo? So dito mga kapatid, ulit-ulitin ko po ito sa inyo. The same way na kung paano pinakita ng Diyos kung sino siya sa Israel, and then, alam yan, ginawa yung Israel ng peculiar people,
as in, para silang treasure, a holy nation, a royal priesthood, all of them, but they have rejected Him. Ngayon, binago ng Panginoon, tinatawag kayo. Tanong ganito, maayos po ba ang buhay natin? Yan lang naman yung lundo ng mensahe. Kamusta na tayo? Kamusta na ang ating buhay? Kasi, alam mo yun, they have removed their identity. Yung Israel, ha? Kasi kung kilala mo kung sino ka, alam mo yung isa sa buhay mo. Amen? Kung kilala mo kung sino ka, Kristiyano ka, ikaw mag-spaghetti strap. Walang ganun. Diba? Ikaw mag-micro-mini. Ano ba yun? Basta alam ko, maliit na palda. Micro-mini, kung ano ba natawag doon. May pangit na term, pero hindi ko sasabihin, of course. Tapos yung pasayaw-sayaw na gano'n. Oo. Sino ka nga ba? Please get me. Makinig kayo. Kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, okay lang yan. Hindi mo pakilala ang Lord eh. Pero kung nagpapakilala kang Kristiyano at gumagawa ka yan, paano yun? Instead that they value their identity. Ano nangyari sa kanila? Ano nagkaroon sila? Not identity, infidelity. Di sila nagtapat po. Kilala niyo ako. Hindi ko ugali ang personal. But believe me when I tell you, tuksong-tukso kung gawin mo yun. Kung alam nila. Yung tipo babang, ikaw din ha. Hindi ka na naman nagatin. Ha? Ikaw. Mga tipong gano'n. O ikaw, Bikoya, mayapang na ka na naman. Sabi kong Bible, makanini. Kilala niyo ako? Not like that. Maraming beses natutukso. Actually, hindi lang sa'yo. Maging ituro ko yung aking sarili. What's the point? Point of the matter is, lahat tayo ay hindi makakapanagumpay sa buhay pananampalataya kung hindi tayo totoong konektado sa Diyos. The fact na nakakilala tayo sa Panginoon, huwag nang iwawala yan. Protektahan po ninyo. Protektahan po ninyo. Ginagawa ng kaaway, God is removing your identity. Amen? The enemy is removing your identity. Kaya nga ginugulo ka eh, para hindi mo maintindihan yung sarili mo. Ginagawa ng kaaway, ganun siya eh. Diba? Siyempre, illustrate na naman. Kristiyano ka, magating ka. Ay, napamagating ka naman, oh. Ano ang kapagaling mo, bro? Wala. Relax ka pa. Balo na ng Lord. Inaalis yung identity mo. Bakit? Kasi pag kilala mo, hindi. Ang Diyos ko ay banal at ako'y makasalanan at hindi ako makakapamuhay na may kabanalan kung malayo ako sa Diyos. Nakapamag-devotion na ng Satan. Think ang example ko, si ka naman. Manalbe ka pa ang K-pop. K-pop. Taiwan pala yun, mali. Manalbe na ka pa, ka naman. Dahil hindi mo kilala yung identity, I deserve this. Diyan na nagkaka-leche-leche ang lahat. Kapag sinabi, I deserve this. No, you don't. Marami nahulog sa kasalanan dahil dyan. Yung term na, I deserve this. Deserve mo magpahinga, deserve mong i-bless. Diba? Pag ganun na, nagiging feeling entitled ka na. Ang dali mo na ngayon tumingin sa mali ng iba. Lord, bakit ako ganito lang? Bakit siya ganun? Patuling naman na ako mabuti ko. Minsan ganun pa yung tingin mo. Nagigets mo niya.
God wants you to be holy. But the enemy, gagawin lahat para, alam mo yun, yung kasalanan maging kaaya-aya sa paningin mo. So, ano gagawin mo? Remove every hint of iniquity. Yung pangit, gagawin maganda. Yung maganda, gagawin pangit. Sabihin nyo, pangit. Sabihin nyo, pangit. Parang ang bigat nyo sabihin nyo, pangit. Ano? Kasi, maniwala kayo, the enemy is at war with you. Seryoso siyang pabagsakin ka. Amen? Seryoso siyang pabagsakin ka, totoo yun. Tapos ikaw pa TikTok lang. Ikaw pa mamasang Bible. Kaya nga, ang Bible, di ba, sabi ng Ephesians, part yan ng sandata, part yan ng kalasan. Actually, isa siyang sandata. Panlaban. Yun yung dahilan kung bakit minove natin ang style natin ng memory verse. Yung tipong lahat ng memory verse, tapos ikaw, pinipilit mo yung sarili mo kasi nga, yun yung reason ba tayo nagme-memory verse. Pag hindi ka nagme-memory verse, part ka ng church na ito, nakakahiya ka. Yung makapalang mukha at hindi tinatama, tamaan ka sana ng kidlat. Diba? Lahat nagme-memory verse, ikaw, wala kang effort. Sisingit na naman dyan, nakapamag memory verse, karakal mo problema, ka naman. Diba? Ganun yung Kuya D. Sabihin sa'yo, Kuya D, matuwa na ka, bra. Yan ang verse. Tandaan ninyo, gagawin ang lahat ng away na mga salitang sinasabi ko ay pangit sa paningin. Na ang intensyon ay mapabuti kayo ang magiging labas ng nangangaral pangit. And also reflect in our intention. Bakit ka nga ba naglilingkod? Dito lang magkawakas, promise. Sa mga ngayon pa lang bumabalik, again, I'm not talking about just attending the church. No. Kasi baka mamaya na-corrupt yung ibig sabihin po niyo ng pagbabackslide. Pwedeng nandito ka pero malayo ka sa Panginoon. Pero kung nagbabalik ka, welcome back. Alam mo yan, kung nagbabalik ka, praise God, pagpatuloy mo yan. Ano dapat gawin? We need to reflect on our intention. Ba't ka bumabalik sa Lord? Magpapagamit ka ba kay Lord? Or gagamitin mo lang ang Lord? Mga kapatid, God is calling us. Tinatawag tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay puspos at banal, malinis, maayos. Ipakilala natin ang Diyos sa paraan ng ating pamumuhay. Amen? Tayo lahat ay tumayo. Tayo ba'y manalangin? Tayo ba'y manalangin? Panginoon, salamat po sa gabing ito. Panginoon, naiintindihan po namin na marami po kaming dapat pang ayusin. Nagsisimula po ito sa akin. Tulungan niyo po na hindi ko po makita ang ibang tao, kundi ang aking sarili, ang aking connection sa iyo. Just like the prayer of David, search me, O God, and know my heart. Test me, O God, and see if there's any wicked way in me, and lead me to the way everlasting. Panginoon, patawad po kasi masyado ako nagtitiwala sa aking sarili. Hindi ko po nakita mga bagay na pinapakita niyo po sa akin. Masyado naging makamundo ang aking kaisipan. Tulungan niyo po ako, Panginoon Diyos, na ngayong gabing ito ay ayusin ko po ang aking puso sa inyo. Starting with me as a pastor. Cleanse me, O God.
and renew a right spirit within me. Habang lahat ng uli nakayuko, lahat ng mga matay nakapikit, the Lord is talking to you right now. Pwede ka ba manalangin? Kausapin mo ang Panginoon. Kausapin mo siya. Tonight, it's a perfect opportunity. Talk to God and to correct everything na hindi tama sa iyong puso ngayong gabing ito. Hindi tayo sasamahan ng Diyos kung meron tayo dala-dalang kasalanan sa ating mga puso. Pag wala ang presensya ng Diyos, tayo'y talunan, tayo'y mangmang, tayo'y may sakit kapag malayo tayo sa Diyos. Panginoon, tanggalin niyo po nawa ang anumang dumi sa aming mga mata para hindi po namin makita ang aming mga sarili. Lord, this church is aiming na maging tama ang relasyon namin sa iyo. Starting with us, O God. Kaya nga po pati sa panalangin, Panginoon, we're praying that every word ay maging personal. Sometimes, Lord, nananalangin kami just to pray for other people or intercessory prayer. Pero yung talagang tunay na kami ay nakakalimutan na. Tulungan niyo po kami mas lalo mapalapit sa inyo. Sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagdalo ng mga gawain. Ingatan niyo po tanganan ng aming pamilya, ang aming mga trabaho, ang aming mga pag-aaral. Lahat po kami. Salamat po ng marami. Mahiningi ko po na minsan pa, kabagay niyo po kami. Biyayaan niyo po kami ng iyong awa. Nang may kaayusan at may kabanal sa inyong harapan. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi, Amen.